If you don't intend to breach the territorial integrity of the Philippines, then you shouldn't have a concern about weapon systems that are intended to ensure defense of the Philippines. Walang dapat ipangamba ang anumang bansa sa dideploy ng Estados Unidos ng missile system sa Pilipinas na ginagamit sa mga pagsasay ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ayon kay Lieutenant General James Gline, Commander ng U.S. Marine Corps Forces Pacific, nakasaad sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos na pinirmahan noong 1951 na maaaring magtulungan ang dalawang bansa para dumipesa sa armadong pag-atake. To those that would express concern about it, particularly from outside the Philippines, Article 2 of the Mutual Defense Treaty states that each party, either separately or jointly through mutual aid, may acquire, develop, and maintain their capacity to resist armed attack. Basically, an inherent right to self-defense. Nauna nang tinutulan ng China ang deployment ng Mid-Range Capability Missile System o MRC noong isang taon. At ngayong balikatan, muli namang nag-deploy ang US ng Nemesis Anti-Missile Ship o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, isang ground-based anti-ship missile system ng US Marine Corps. Gagamitin sa pagsasanay ang Nemesis at MRC, pero nauna nang sinabi ng AFP na hindi pa puputukin ang MRC kundi gagamitin lang sa pag-aaral ng paggamit nito. Ngayong araw, opisyal nang nagsimula ang ika-40 edisyon ng Balikatan Exercise kung saan isang full battle test ang gagawing mga pagsasanay. Kabilang sa mga isasagawang pagsasanay ay Integrated Air and Missile Defense, Counter-Landing Live Fire Exercise at Maritime Strike. Across the vibrant expanse of Luzon, Palawan, the Visayas and Mindanao, we will assess our readiness in all domains: air, land, sea, cyber, information, cognitive, and the emerging frontier of space through comprehensive exercises that integrate tactical precision with strategic foresight. During this year's Balikatan, we underscore our drive to modernize the armed forces of the Philippines, enhancing interoperability with our allies and reinforce the comprehensive archipelagic defense concept. It is our way of ensuring that the AFP remains a capable, agile, and forward-thinking force prepared to defend and ready to respond and poised to lead. Bukod dito, kasama din sa pagsasanay ang mga humanitarian efforts at infrastructure projects. Ayon kay General Romeo Browner, ang pagsasanay ay hindi lang nagpapakita ng lakas, kundi pagpapakita ng magkatuwang na pagtugon ng mga bansa na nakatuon sa pagtatanggol sa mga mamamayan, pagpapanatili ng kapayapaan at paghahanda sa mga kinakaharap na mga hamon. Lalahukan ang pagsasanay ng nasa 14,000 sundalo, 5,000 mula sa Pilipinas, 9,000 sa Estados Unidos at 2,000 mula sa Australian Defence Force. Nasa 17 bansa naman ang magiging observer sa pagsasanay at sa unang pagkakataon ay magiging bahagi ang bansang Czech Republic, Lithuania, Poland at the Netherlands. Tatagal ang pagsasanay ng 2 linggo at magtatapos sa May 9. Pero ayon sa US, posibleng manatili pa sa bansa ang kanilang mga missile system kung gagamitin pa sa mga susunod na pagsasanay. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.